November is National Children's Month. Ano ang theme ngayong buwan, ngayong taon po ng National Children's Month? At ano po ang layunin para po taasin po ang ating antas dito at kamalayan po dito sa National Children's Month? Ma'am Pat, ang team po natin for the 33rd National Children's Month is OSAEC SISAEM Wakasan, Kaligtasan at Karapatan ng Bata Ipaglaban. Yung OSAEC, of course, as we all know, online sexual abuse or exploitation of children po ito. So nakatutok po ang ating pamahalaan sa pagpababa at eventually pagsugpo po niyan. Siguro konting good news na lang din kasi alam mo naman maraming balita na hindi naman maganda lagi. Konting good news when it comes to online sexual abuse, medyo nagbubunga rin naman yung ginagawa ng pamahalaan. In fact, based on the cyber tip line reports na na-receive ng DOJ, from 2023 tsaka 2024, naging 2.7 million, bumaba po yan sa 1.7 million. Pero Ma'am Pat, Ma'am Ricky, hindi pa po tayo tumitigil kasi yung AI-generated child sexual abuse materials naman, tumaas globally ng 1,325%. So yan po yung binabantayan natin dito sa bansa natin ngayon dahil may one documented case po tayo. So may follow-up question lang, Yusek. So up to now talagang rampant pa rin ang online sexual abuse. That's still the primary problem of our children here in our country. Opo, sa aking palagay din po, tama po yung sinasabi nyo. Ito ang lumalabas na primary problem because violence against children has gone down. Base sa datos ng PNP, child labor has gone down. All other indicators po na masama sa bata, bumaba. Ang OSAEC, based on the cyber tip line reports, bumaba. Ngunit, yun nga, yung AICSAM, tumaas. Meron ding tumaas na child sex trafficking, 55% globally. At yung tinatawag na online enticement of children, kinakausap sila ng mga, kunyari, sexual predators or mga masasamang tao, it also increased globally by 192%. Kaya po, ang tema natin ngayon is yung paglaban pa rin sa OSAEC SISAEM na tinatawag po. Sige, Yusek, ano po yung concrete na safeguards na ipinapatupad po natin to make sure na protektado yung mga bata sa digital space? As in, konkreto po. Ma'am Ricky, siguro ang pinaka-tangible na contribution ng Council for the Welfare of Children dyan, nasa likod ko ngayon, itong mga kabata helpline 1383 natin, pursuant to EO 79 which was signed by the President last December 6, 2024, ito na po ang central reporting mechanism ng pamahalaan sa lahat ng concern ng bata, including everything online, lahat ng panganib po dyan. 24/7 po yan, pwedeng tawagan ng parents saka ng mga bata. Ang isa pang ginawang konkreto dito at ito ay prompted na rin ng effort ng ating Pangulo ay yung maglagay ng mga targets or indicators doon sa child-friendly local governance audit na ginagawa natin every year at sumasali ang mga LGUs natin dyan tungkol sa OSAEC, like pagpasa ng OSAEC ordinance, pag-train ng mga tao na marunong at nakakaintindi pag may nagsumbong tungkol sa OSAEC, at yung mga referral mechanisms required po ang LGUs ngayon based on the 2025 guidelines at talagang dapat meron silang ginagawa to combat OSAEC po. So yun yung mga tangible. And of course, siyempre, yung aming parating na programa sa ngayong buwan po na ito, meron kaming parenting in the digital age kasi kailangan turuan ng parents para po protektahan naman nila yung mga bata, ma-advise nila kung paano maging safe sa internet po.